Eto yung isa sa nagpakalat po nung AI na yon, mga bossing. Sabi, no, House spokes to Bato de la Rosa, truth will set us free, not AI, not fake news. Kasi naman si Bato no, kung ano-ano, mga kababayan. Ayan, bumabanat na po. House spokes, no? Si Attorney Princess Abante. House spokes to Bato de la Rosa. Truth will set us free. Hindi yung AI, hindi yung mga fake news. Kasi etong mga estilo ng mga DDS, mga kababayan, ang style po nila, ganito, fake newsin yung balita para magmukha lang na magaling sa kanila. Fake newsin yung kung ano-ano para magmuka na masama po ang ating Pangulo. Gagawa ng AI, kukuha ng AI, no? Para magbuka na madaming sumusuporta sa kanila. Ang katotohanan, wala, mga bossing. Narinig nyo naman po. Di ba? Ano ang sabi ng mga kabataan? Deserve ni Sara Duterte na ma-impeach dahil daw po, ninanakaw ang pondo ng bayan. Hindi po natin sila masisisi sa mga ganun nila, mga bossing, dahil nga po wala silang naririnig na paliwanag galing sa Vice Presidente. Di po ba, mga kababayan? House of Representative spokesperson Attorney Princess Abante took a swipe at Senator Ronald De La Rosa for reposting on social media an AI-generated video defending Vice President Sara Duterte. Sabi dito, the truth will set us free, not AI, not fake news. May tungkulin tayong lahat na magtaguyod ng katotohanan, dapat hindi sa atin nanggagaling yung pag-propagate ng mga peke. Kasi si Bato de la Rosa pa mismo ang nag-ano niyan, mga boss. Si Bato de la Rosa, mga kababayan, ang nag-ano niyan, ang nag-share pa ho. Madaling mauto pala yung senador natin. Tapos ang palusot hindi importante kung AI o totoo, ang importante yung mensahe. Ang totoo, walang ganung bata na merong mensaheng ganun. Ang totoo, walang sumusuporta talaga ng mga kabataan na hindi ma-impeach si Inday Sara Duterte o wag ituloy ang impeachment ni Sara Duterte. Di po ba? Tuloy. May tungkulin tayong lahat na magtaguyod ng katotohanan, dapat hindi sa atin nanggagaling yung pag-propagate ng mga peke at maling impormasyon katulad ng mga post sa social media, whether that is mga intriga, paninira, paratang o AI generated. Kasi sila kapag nakita nila, naku, pabor ito sa amin, ipopost ko ito. Ayun, nabasyo. Nabasyo, mga kababayan. Sabi ni Sir Ed Ong, yari na si Batorni, lapit nang lumabas ang invitation nila sa ICC, mabibisita niya na si Digong. Hanggang ngayon pala, hindi pala bumibisita kay dating Pangulong Duterte. Hanggang ngayon, wala pa din pala, mga bossing. Diba, pangako nito, bago o pagkatapos ng eleksyon, bibisita ako kay dating Pangulong Duterte doon sa ICC. Ang ginawa pagkatapos ng eleksyon, nag-post ng litrato. Mukhang ano naman yung pinost na litrato, mga kababayan, mukhang parang dati ng litrato. Tas ipinost lang, masabi lang na eto matapang ako, nandito ako, bibisitahin ko si Duterte. Di po ba? Nasa posisyon ng isang public official para mastir ang public sentiment, no? Ang pananaw ng tao at also, ba't papanaw to? Sentiments, ang pananaw ng tao at also bilang ehemplo rin ng mamamayan, kaya nga dapat maging responsable tayo. Hindi lang ito responsable, kundi delikado para sa mga opisyal ng bayan na nagpropagate at hinahayaan ang mga fake news at disinformation. Sasabihin mga bossing, mga kapwa natin Pilipino, na bakit si Bato de la Rosa nagpapakalat nito?
Oh, yan. Nagpapakalat nito, bakit kami inaano nyo, sinisita ninyo? Di po ba? Ayan, Abante also expressed hope that 20th Congress would be able to pass a measure that would penalize the creation of dissemination of fake news. Kailangan na ho yan. Tayo, hindi naman ho tayo kinakabahan sa mga ganun, mga bossing. Bakit to? Di ba, ilang araw tayo na nag-replay lang. Kasi wala naman, paikot-ikot lang, paulit-ulit lang po ang balita. Yung mga DDS, ang kabado dyan. Kasi po, ang lakaran niyang mga yan, puro po fake news na mga vlogs. Para po masira ang gobyerno, o sige, fake news natin yan. Dahil wala po silang makitang magandang balita doon sa mga legit o lehitimong nagbabalita. O sige, fake news natin yan. Tayo, kada isang vlog natin o kada isang topic ho natin, mga bossing, ay eto, meron po tayong mga ipinapakita na mga ebidensya, meron po tayong mga pinapakita na nanggagaling po doon sa mga malalaking mamamahayag po. 'Di ba? Dahil alam natin, talagang sinala nila ito at talagang pinag-aralan nila ito. Tapos saka tayo mag-reaction. Nagagalit nga sa akin yung mga DDS eh. Sabi, naku Mark Ramos, wala ka namang sariling balita. No? Ang mga balita mo lang naman, ang mga ibinablog mo naman galing do sa mga ABS-CBN, galing do sa mga GMA. Natural! Reaction to eh. Di ba? Yung vlog ho natin, reaction at opinion tungkol do sa balitang yun. Hindi po para magbalita at gumawa ng fake news. Di ba? Doon ho kasi sa kanila, miski maghagilap po siguro sa mga GMA, sa mga News 5, walang makitang maganda para sa kanila. Paano makakakita ng magandang babalita para sa kanila? Yung Vice Presidente, ayun, panay ho gala, panay ho kung nasa ang lugar. Di po ba? O yung ano naman nila, yung pinaka-boss naman nila na si dating Pangulong Duterte, nasan ba? Tahimik na ho ngayon, mga kababayan. Biruin nyo, di ba? Nung nasa labas ho ang dating Pangulo, ang gulo-gulo ng ating bayan. Pero nung napasok na ho, mga kababayan, kahit papaano, medyo bumawas na po yung kaguluhan. Ang magulo na lang po, ito, yung mga anak na lang po. Di ba? Baka sabihin nyo, fake news, yung magulo yung mga anak. O tingnan nyo yung mga sinasabi. Sabi ni Basta, sasampalin daw si General Torre, hanggang ngayon wala pa din pagsampal na nangyayari ho. Di po ba? As public officials, we all have greater responsibility to advance truth and avoid disinformation. Tapos mangunguna sa pagpapakalat ng mga AI na ganyan, na fake news, na wala naman pong kabataan na nagsabi na hindi nila gustong matuloy yung impeachment, si Bato de la Rosa at si Baste Duterte, mga bossy. O di ba? Isasabihin lang ho sa atin nung mga kababayan natin, bakit si Bato pwedeng pwedeng magpakalat ng mga ganitong fake news?